Nagsisimula ang pelikula sa Gobi Desert ng Mongolia, kung saan ang isang kumpanya ng pagbabarena ng langis ay mayroong isang grupo ng mga manggagawang Amerikano. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang simulan nila ang kanilang proyekto na gumagastos ng milyon-milyong dolyar dito, ngunit wala pa rin silang nahahanap na langis na nagresulta sa malaking pagkalugi. Dahil dito ay napilitan ang kumpanya na maagang iwanan ang proyekto at isara ito. Bilang resulta, nagpadala sila ng isang piloto na nagngangalang Frank at ang kanyang assistant na si AJ upang sunduin ang mga manggagawa mula sa disyerto. Sa kanilang pagdating, galit na galit ang nag-iisang babaeng empleyado na si Kelly sa biglaang utos mula sa punong tanggapan. Nagsimula siyang magprotesta, ngunit pinatahimik siya ng kanyang amo na si Ian at hiniling na makipagtulungan na lang siya. Kasunod nito ay inutusan ni Frank ang mga empleyado na mag-ayos na ng kanilang mga gamit at maghanda sa pagsakay. Idineklara niya na ang eroplano ay tutungo sa Beijing, at mula doon, sila ay sasakay ng isa pang eroplano pauwi. Nang handa na ang lahat, lumitaw ang isang hindi pamilyar na lalaki na nagngangalang Elliot at nagtanong kung maaari siyang makisakay sa kanila. Ang tao na ito ay naglalakbay sa buong mundo at dumating siya sa disyerto ilang araw na ang nakakaraan. Medyo nag-aalangan si Frank at ang kanyang mga kasama, pero nang magpumilit pa ang lalaki ay pumayag na lang sila. Sa sumunod na eksena ay lumilipad na ang eroplano ngunit agad na lumitaw ang mga problema nang maganap ang isang napakalaking sandstorm habang sila ay lumilipad sa ibabaw ng disyerto. Ang eroplano ay nagsimulang mawala ng kontrol, na ginagawang imposibleng lumipad. Sinusubukan ni Frank ang lahat ng kanyang makakaya na ibalik ito sa maayos na kalagayan, ngunit walang naging magandang resulta. Ilang sandali pa, ang likod ng eroplano ay biglang bumukas, na naging sanhi na tuluyan ng hindi makontrol ang eroplano at pumatay sa isa sa mga tao sa likod. Nang walang ibang mga opsyon, nagpasya si Frank na gumawa ng emergency landing sa gitna ng disyerto. Pagbaba nila ay natuklasan nilang dalawa pang manggagawa ang namatay sa loob. Halos masira ang eroplano ngunit mabuti na lang at buo pa rin ang ilan sa mga kagamitan at gasolina. Nang tuluyang tumigil ang bagyo ay lumabas ang grupo mula sa eroplano, kinilabutan sila nang malaman nilang napadpad sila sa gitna ng kawalan. Pagkatapos ay sinuri nila ang kanilang mga supply at nakita na mayroon silang sapat na tubig at pagkain sa loob ng 30 araw. Nang magsimula silang magpanik, isang lalaking nagngangalang Jeremy ang nagmungkahi na maglakad sila sa malawak na disyerto upang humanap ng tulong. Ngunit isa pang lalaki na si Rady ay hindi sumasang-ayon at sinasabing hindi nila alam ang eksaktong lokasyon nila. Dahil napapaligiran sila ng magnetic mountain ranges, maaaring makaranas din ng pagkasira ang kumpas. Bukod dito, ito ay buwan ng Hulyo na itinuturing na pinakamainit na buwan sa disyerto. Kasunod ng ilang talakayan ay nagpasya ang grupo na maghintay ng tulong at walang gawin pansamantala. Kumain sila ng hapunan at pagkatapos ay natulog sa loob ng eroplano. Bandang hating gabi ay lumabas ang pinakabatang manggagawa upang umihi gayunpaman sa pagbabalik, ang kanyang paa ay nabangga sa isang bato na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Naligaw na siya ngayon dahil wala na siyang makita dahil sa makapal na sandstorm. Kaya pilit niyang tinatawag ang kanyang mga kasama ngunit walang nakakarinig sa kanya. Kinaumagahan ay napagtanto ng grupo na nawawala ang binata, dahil dito ay nag-alala ang lahat lalo na ang kanyang matalik na kaibigan na si Alex. Ngunit pinili nilang huwag itong hanapin dahil napakadelikado pa rin ang panahon. Nang maglaon, nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap si Kelly kay Frank, kung saan nagtanong siya tungkol sa kanilang tsansa na mabuhay. Ang kapitan ay tahasang sumagot na walang paraan na sila ay masagip, at naniniwala siya na masyadong malawak ang disyerto para mapansin sila ng sinuman. Makalipas ang ilang oras, napagtanto din ng iba sa grupo na hindi darating ang tulong at doon na sila mamamatay. Pero nananatiling tiwala si Ian na may darating na magliligtas sa kanya dahil naniniwala siyang mahalaga siya sa korporasyon. Samantala, nagpasya sina Alex at Jeremy na hindi sila pwedeng umupo na lang at maghintay, kaya sinubukan nilang umalis na may dalang isang galon ng tubig. Sinubukan silang pigilan ni Frank ngunit nauwi lamang ito sa away ng dalawang partido. Sa panahon ng kaguluhan ay aksidente nilang nabagsak ang galon, dahilan para mawalan sila ng maraming tubig. Sa sandaling ito, ang estranghero na si Elliot ay nagsalita sa wakas. Iminungkahi niya ang pagkolekta ng mga magagamit na bahagi mula sa eroplano upang makabuo ng isa pang magagamit na eroplano. Sinabi niya na isa siyang aeronautical engineer at tila tiwala sa kanyang plano. Kahit papaano ay ikinatuwa ito ng iba pang grupo at pumayag silang tulungan siya. Ang tanging sumasalungat sa ideya ay si Frank na tumangging makilahok.
Siya ay nangangatwiran na ang kanilang pinakamahusay na magagawa ay ang maghintay, hindi sang-ayon na sayangin ang kanilang limitadong tubig at enerhiya sa isang walang saysay na pagsisikap. Kinaumagahan ay nagising ang grupo at nakitang nawawala ang isa sa kanilang mga manggagawa na si Liddell. Nag-alala si Kelly at nagpas siyang hanapin siya gayunpaman, pinigilan siya ni Frank at nagboluntaryong maghanap sa halip. Pagkaraan ng ilang sandali, nadiskubre niya ang bangkay ng isang manggagawa, na nahulog mula sa eroplano nang una itong nasira. Ang katawan ay nagkalat sa paligid, habang may ilang mga bala ang makikita sa paligid nito. Naisip ni Frank na ang katawan ay ginamit bilang isang target, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga mapanganib na bandido sa lugar. Sa sandaling ito ay nagpakita si Liddell galing sa kung saan, hiniling ni Frank na bumalik siya ngunit tumanggi si Liddell at nagtanong kung bakit ayaw niyang itayo muli ang eroplano. Sumagot si Frank na walang saysay na kumapit sa maling pag-asa, naniniwala siya na dapat nilang gamitin sa maayos na paraan ang kanilang mga supply, at hindi ang sayangin ito sa ilang eksperimento. Gayunpaman, sinabi ni Liddell na ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng mga tao ay mahalin ang isa't isa. Kung hindi man yun posible, dapat silang magkaroon ng pag-asa. At kung wala na ring pag-asa, dapat ay kumilos sila. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Frank na gawin ang eroplano at hiniling kay Liddell na sumama sa kanya. Maya-maya ay dumating ang dalawa sa crash site at ibinalita ni Frank na nagbago na ang isip niya. Dahil dito ay nasasabik ang grupo, at nagsimula silang magtrabaho sa ilalim ng mga tagubili ni Elliot. Dahil sobrang init ng araw, nagtatrabaho sila sa oras ng gabi. Nagpasya din silang pangalanan ng kanilang eroplano hango sa maalamat na ibon na Phoenix. Sa mga sumunod na araw, ang koponan ay inaayos ang sasakyang panghimpapawid habang maingat na pinamamahalaan ang kanilang mga supply ng tubig at pagkain. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng pagbuwag sa eroplano upang magamit ang mga gumagana pang bahagi, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkabit ng mga pakpak. Gamit ang mga nakolekta na materyales, dahan-dahan nilang hinuhubog ang mga ito sa istruktura ng isang eroplano. Pagkalipas ng mga araw, ang mga bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ng ang isang spark ay nag-apoy sa isang drum ng gasolina. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog, na nagreresulta sa pagkawala ng mahalagang gasolina. Bagamat mayroon silang ilang reserba na gasolina, hindi na nila kaya mag-aksaya pa. Pagkatapos ay nagpasya ang grupo na magtrabaho araw at gabi upang mapaikli ang oras ng trabaho. Isang gabi habang nagtatrabaho sila ay biglang umulan. Noong una ay ikinatuwa nila ito dahil nangangahulugan ito ng mas sariwang tubig, ngunit sa kanilang kasawian ay biglang nagkaroon ng bagyo na may kasamang kulog at kidlat. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo palayo upang iligtas ang kanilang mga buhay, ngunit si Elliot ay nanatili roon at patuloy na nagtrabaho sa eroplano. Nang makita ito ay agad na bumalik si Frank at naglagay ng lighting rod na nagligtas kay Elliot sa tamang oras, pagkatapos ay nagtaka siya kung si Elliot ba ay isang tunay na inhinyero dahil hindi niya naisip ang pangangailangan para sa isang lighting rod. Kinaumagahan ay tinipon ni AJ ang lahat at ibinalita na may nagnanakaw ng kanilang tubig. Ibinunyag niya na maingat niyang naoobserbahan ang kanilang paggamit ng tubig na mabilis na nauubos nitong mga nakaraang araw. Sa gulat ng lahat ay lumapit si Elliot at inamin na siya ang may kasalanan. Nagdahilan siya na dahil siya ay nagtatrabaho ng mas maraming oras, natural na kailangan niya ng mas maraming tubig. Nang marinig ito ay nagalit si Frank dahil sa hindi niya paghingi ng pahintulot, ngunit walang pakundangan na sinabi ni Elliot na siya ang commander at hindi nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Iginiit din niya na siya lang ang hindi maaaring mapalitan doon, na bigla ang grupo sa kanyang bastos na pag-uugali ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang magparaya sa kanya. Isang araw ay natuklasan ng grupo ang ilang mga Mongol na nagkakampo sa malapit. Nag-aalala si Frank na maaaring sila ay mga bandido ngunit ang iba ay nagpasya na lumapit sa kanila para sa tulong. Nagboluntaryo sina AJ, Alex at Ian para sa misyon, habang si Frank ay nagtago sa paligid na may hawak na baril. Si Ian na nagsasalita ng lokal na wika ay nakipag-usap sa kanila at ipinaliwanag kung paano bumagsak ang kanilang eroplano. Umaasa siya na ibabahagi ng mga ito ang ilang tubig sa kanila. Sa sandaling ito ay napansin ni Alex ang isang relo sa isa sa mga kamay ng Mongol, na pag-aari ng kanyang namatay na kaibigan. Nagpanik siya at agad na ipinaalam sa kanyang grupo, ngunit doon ay binaril siya ng Mongol. Nang makita ito ay kumilos din si Frank at nagsimulang magpaputok, nakakagulat na napatay niya ang lahat ng mga bandido maliban sa isa na nagawang makatakas. Pagkatapos ay dinala ng mga lalaki si Alex pabalik sa kampo at sinubukan na linisan ang kanyang sugat,
ngunit huli na ang lahat dahil ang kawawang lalaki ay sumuko na sa kanyang mga sugat. Kinaumagahan habang naglalakbay si Kelly sa disyerto, nakasalubong niya ang isa sa mga nasugatan na bandido. Ito ay desperado na nagsusumamo para sa kanyang tulong, na inilalagay siya sa isang seryosong problema. Sa huli ay dinala niya ito sa kampo, na iniiwan ang kapalaran ng bandido sa mga kamay ng kanyang grupo. Iginigiit ng ilang lalaki na dapat itong patayin upang maiwasan ang anumang potensyal na panganib, habang ang iba ay nagmumungkahi na panatilihin siyang buhay upang makahanap ng paraan para makaalis doon. Ngunit bago pa sila makabuo ng conclusion, biglang binaril ni Elliot ang bandido hanggang sa mamatay. Ikinagalit ito ni Frank at marahas niya itong pinagsabihan dahil sa kanyang mapagmataas na pag-uugali. Pero hindi rin nagpapigil si Elliot at isinisi ang lahat sa kanya. Sinabi niya na dahil sa serye ng mga masasamang desisyon ng piloto ay natigil sila sa lugar na ito. Nang marinig ito ay tuluyan ang nagalit si Frank at binugbog ang kakaibang lalaki. Sa sumunod na eksena, nasa loob ng eroplano si Elliot nang lumapit sa kanya ang iba pang grupo. Sinabi niya na hindi na siya maaaring umasa sa kanila at nagpa siya na tumigil sa trabaho. Nang makiusap ang grupo sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon, sinabi niya na dapat na humingi ng tawad ang lahat. Napilitan sila at sinabing nagsisisi sila, ngunit hindi pa rin nasisiyahan ang lalaki. Tinanong niya si Frank kung sino ang namumuno doon, at ang bida ay nag-aatubili na sinabi na ito ay walang iba kundi si Elliot. Humingi din ng paumanhin si Frank para sa kanyang nakaraan na pag-uugali, na sinasabing nawalan siya ng kontrol. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Elliot at nagpasya siyang pakawalan ang kanyang sama ng loob at ipagpatuloy ang trabaho. Pagkaraan ng ilang araw ay ibinalita niya na ang eroplano ay handa na. Tuwang-tuwa ang mga manggagawa nang marinig ito at nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga bag para umalis. Samantala, sinubukan ni Frank na kunin ang isang mapa mula sa bag ni Elliot ngunit nakahanap siya ng magazine ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nabigla siyang matuklasan na si Elliot ay hindi isang tunay na inhinyero ng sasakyang panghimpapawid kundi isang taga-disenyo lamang para sa isang modelong kumpanya ng sasakyang panghimpapawid. Ang eroplanong ginawa nila sa ilalim ng kanyang mga tagubilin ay hindi hihigit sa isang higanteng laruan. Kasunod nito, ang galit na si Frank ay hinarap si Elliot, ngunit ang huli ay nananatiling tiwala na ang kanyang eroplano ay lilipad. Sinasabi niya na ang mga prinsipyo ng paglipad ay pareho para sa modelo at sa tunay na bagay. Samantala, ang iba ay nagsimulang magpanik sa takot na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Nagalit si Ian kaya tinutukan niya ng baril si Elliot, pinagalitan siya sa pag-aaksaya sa kanilang oras at sa mga supply. Sinubukan ni Frank na pigilan siya sa pagpindot ng gatilyo, habang si Elliot ay patuloy na iginigiit na lilipad ang kanyang eroplano. Sa sandaling yun, isang malakas na hangin mula sa isang sandstorm ang lumabas na naging sanhi ng pag-angat ng eroplano. Napuno ang grupo ng pag-asa at nagpasya silang subukan ito gayunpaman, nang dumaan ang sandstorm ay lumubog ang eroplano sa buhangin. Kung anuman ang pag-asa nila kanina ay nawala na. Ang mga manggagawa ay nakaramdam ng labis na kalungkutan, at tila tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, tumanggi si Frank na sumuko at hinihikayat silang sumubok ng isang beses pa. Ipinaalala niya sa kanila ang kanilang mga pamilya na naghihintay sa kanilang pagdating mula pa noong nakaraang araw. Sa wakas ay pinapataas nito ang kanilang moral, at nagpasya silang gumamit ng lubid upang hilin palabas ang eroplano. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya at kahit papaano ay nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Sa wakas, oras na para simulan ang makina ng eroplano na pinangalanang Phoenix, si Frank ay mayroon lamang 5 detonator, ngunit kahit na natapos ng gumamit ng 3, ang makina ay hindi pa rin umaandar. Pagkatapos ay sumugal si Frank at gumamit ng isa pa upang linisin ang silindro. Sa kabutihang palad ay gumana ang plano at nagsimulang umikot ang mga hélice. Nang makita ito ay tuwang-tuwa ang mga manggagawa at tumakbo sila papunta sa mga pakpak ng eroplano at nahiga. Lumalabas na ang ginawa nilang eroplano na ito ay pang 2 tao lang, na ang iba pang mga tripulante ay dapat na humawak sa mga hawakan na nakakabit sa mga pakpak at humiga. Ngunit habang naghahanda silang lumipad, napansin nila ang isang malaking grupo ng mga bandido na paparating upang sumalakay sa kanila. Ang eroplano ay nagsimulang umusad, habang ang mga bandido ay patuloy na nagpapaputok sa kanila at hinahabol sila gamit ang kabayo. Sa matinding sandaling ito, inilunsad ni Frank ang eroplano mula sa isang bangin na naging sanhi ng pagbagsak nito, ngunit mabilis itong sinalo ng hangin at lumutang pabalik.
Pagkatapos ay patuloy na lumilipad ang sasakyang panghimpapawid sa malawak na disyerto hanggang sa makarating ito sa lungsod. Sa huling eksena pagkalipas ng ilang buwan, sina Frank at AJ ay nagsimula ng kanilang sariling airline na tinatawag na Phoenix Aviation, na tinangkilik ng maraming tao. Si Ian ay naging isang profesional na manlalaro ng golf, habang si Kelly ay manager na ngayon ng isang oil rig sa karagatan. Para naman kay Elliot, inilagay siya sa cover ng Flight International Magazine habang nakasuot ng flight suit na may headline na bagong pag-asa ng NASA. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!